DJH Studios, inihahandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklas ang saysay na kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. Rosel, kinakabahan ako eh. Huwag kang mag-alala, Leroy. Ano man ang findings ng doktor, tandaan mo, hindi kita iiwan at pababayaan. Ayan na yung doktor. Ma'am, sir, pasensya na po kayo kung pinaghintay ko pa kayo, ha? Well, anyway, nasa akin na po yung findings tungkol sa sakit ng asawa ninyo. Ano pong findings niyo, Doc? I'm sorry, pero hindi po maganda ang balitang sasabihin ko sa inyo. Bakit, Dok? Ano pong sakit ko, Dok? Nag-positive sa cancer ang test na ginawa namin sa inyo. And unfortunately, kumalat na ito sa buong katawan ninyo. Hanggang saan ang kaya mong ibigay para sa taong mahal mo? Ito ay isang napakahalagang tanong na ang kasagutan ay lilikha ng maapoy na kasaysayan dito na pinamagatan nating sa anino ng iyong pag-ibig. Paano po ako nagkaroon ng cancer? Paano po? So bali, dahil po sa lifestyle nyo noon, sir. Dahil po sa pagbababaya sa katawan, bisyo, puyat, stress, yun po yung mga contributors para magkaroon kayo ng ganong sakit. Also, meron din po kayong family history ng cancer, kaya ganun po. Opo, Dok. Namatay nga po yung papa ko tsaka po yung kapatid ko na lalaki dahil din po sa cancer. Dok, tapatin niyo po ako. Mamamatay na po ba ako? Aray! Aray ko! Diyos ko! Leroy! Leroy! Anong nangyayari sa'yo? Tama na po! Kunin niyo na po! Huwag kang magsalita ng ganyan. Teka, papainumin kita ng gamot. Sandali lang, ha? Rosel! Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya! Mawawala rin yan, Leroy. Eto na ang gamot mo. Inumin mo na, mahal ko. Rosel! Ito, tubig. Hindi ko na kaya! Leroy, huwag ka nang mag-alala. Ilang sandali lang eh. Mawawala na rin yung sakit na nararamdaman mo. Rosel, ayoko na. Hirap na ako. Sana mamatay na lang. Hindi ka mamamatay. Marami pa tayong mga pangarap na gagawin. Pagpalakas ka, Leroy, para matupad ang pangarap nating yun. Hindi na matutupad yung mga pangarap natin yun! Malala na tong cancer ko eh! Leroy, huwag kang magsalita ng ganyan, please. Hindi na. Nawawala na ako ng pag-asa. Gusto ko na lang sumuko. Tama na, Leroy. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Rosel, kailangan ko yakap mo. Yakap mo na lang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Mahal ko. Iiusap ako, kailangan kita ngayon. Kung yan lang ang nagpapalakas sa'yo eh, yayakapin kita. Basta, huwag mong isipin na nag-iisa ka na lang sa mundong ito na humaharap sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Tandaan mo, karamay mo ko.
Lahat ng hirap na nararamdaman mo nararamdaman ko rin. Kasi asawa kita. Iisang katawan na lang tayo. Kung may nararamdaman ka mang hirap sa buhay mo ngayon, isipin mo na lang, may asawa kang masasandalan. Diyos ko, maraming dumating ng pagsubok sa aming mag-asawa. At sa awa niyo nalampasan namin yun. Pero hindi ko alam kung malalampasan namin ang pagsubok ngayon na dumating kay Leroy. Sa totoo lang, hirap na akong makitang nagdurusa ang asawa ko. Nadudurog ang puso ko sa tuwing naririnig ko siyang sumisigaw ng dahil sa sakit. Natatakot ako kung hanggang saan niya matitiis ang bawat sakit. Huwag niyo po siyang kunin sa akin. Siya lamang ang dahilan kaya ako nabubuhay. Panginoon, kailangan ko po ang asawa ko. Dahil mahal na mahal ko po siya. Leroy, may dala akong pagkain, Pakakainin na kita. Wala akong gana. Hindi ako gutom, Rosel. Pero kanina ka pa hindi kumakain. Please, Rosel. Tama na. Iwan mo na lang muna ako. Pwede ba? Gusto ko lang muna mapag-isa. Mahal. Sabi na nga, gusto ko muna mapag-isa eh! Sina! Ikiusap ako, iwan mo muna ako, please! Leroy, huwag ka naman ganyan sa akin. Nandito ako para tulungan ka. Wala kang may tutulong sa akin! Mamamatay na ako! Nagkakamali ka. Sige nga, pagalingin mo ako! Tanggalin mo to sakit na nararamdaman ko! Sige nga! Kaya mo! Leroy, asawa mo ko. Hindi ko man matatanggal yung sakit mo. Nandito naman ako para damayan ka sa bawat kirot na nararamdaman mo. Gusto ko na sumuko, Rosel. Tama na. Gusto ko na lang mamatay. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ano ba kasing gusto mong sabihin ko? Ha? Na gusto ko pa mabuhay ako. Tignan mo kayo nangyayari sa akin ngayon. Hirap na ako. Araw-araw ko na lang iniinda itong sakit na nararamdaman ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit itong mga nararamdaman ko ngayon. Baka kapag sa'yo nangyayari ito, mas gustuhin mo na lang magpakamatay. Wala kang alam. Leroy, naiintindihan kita. Pero sana naman... Sana ano? Ha? Ano sasabihin mo sa akin pag patatag ako? Ha? Sasabihin mo sa akin, lakasan ko loob ko? Rosel, sinusubukan ko naman eh. Ginagawa ko naman eh. Pero hindi ko na talaga kaya. Wala na ako ng pag-asa sa buhay ko to. Pinanghihinaan ako ng loob sa tuwing nakikita kitang umiiyak. Nakikiusap ako, Leroy. Tibayan mo ang loob mo. Huwag kang mag-alala. At palagi akong naririto sa tabi mo para tulungan ka. Para saan pa yung sinumpaan nating dalawa sa harap ng Diyos na walang iwanan, lalo na sa oras na ganito? Rosel, hindi ka ba nahihirapan? Na kailangan mo alagaan itong sakripisyo mo sa pag-aalaga mo sa akin. Hindi. Gusto ko na mamatay kasi ayoko maging pabigat sa inyo ng mga anak natin. Ayoko nahihirapan kayo. Hindi ka pabigat sa amin ng mga anak mo. Tandaan mo yan. Pamilya mo kami. Handa ka naming tulungan na gumaling. Sino pa ba ang tutulong sa'yo kundi kami ng mga anak mo? Nakukonsensya ako, Rosel.
Alam ko na hirap ka na sa akin. Hindi ko kaya na makita ka sa kanyang sitwasyon. Sorry. Patawarin mo ako kung pinapahirapan kita ng ganito. Please, huwag ka nang umiyak. Wala kang kasalanan. Hindi mo naman kagustuhan ang magkasakit eh. Kaya mo pa rin ba akong mahalin? Kahit na alam mo malapit na ako mamatay. Hindi ka mamamatay. Kung dati, na-survive natin yung mga dumating na pagsubok sa atin, alam kong masusurvive din natin to. Lakasan mo ang loob mo, Leroy. Isipin mo, gagaling ka. Magdasal tayo sa Diyos. Alam kong mahal na mahal niya tayo. Salamat, Harriet, napadalaw ka. Malaking tulong tong mga prutas na dala mo. Siguradong magugustuhan to ni Leroy. Maupo ka. Kumusta na si Leroy? Ayun, ganun pa rin. Walang pinagbago. Patuloy pa rin siyang pinahihirapan ng sakit niya. Alam mo ba, unti-unti nang nawawala ang lahat ng mga naipundar namin. Dahil napupunta na yun sa pagbili ng mga mamahaling gamot ni Leroy. Pero Harriet, alam mo, hindi mahalaga sa akin ang pera. Ang importante, makaligtas ang asawa ko. Ang mga gamit pag nawala, maaari pang maipundar. Pero ang buhay ng tao, kapag nawala, wala na talaga. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko sa asawa ko. Hindi sa napapagod na ako. Pero kasi, araw-araw na lang akong natatakot na baka isang araw, bigla na lang sumuko si Leroy sa laban. Naiintindihan kita, Rosel. Maski ako, natatakot din sa pwedeng mangyari. Kaya wala akong tigil sa pagdarasal na sana gumaling na si Leroy. Ang Diyos na lang ang huli niyang pag-asa. Sikapin nating huwag siyang mawala ng pananampalataya sa Panginoon. Gawin pa rin natin ang lahat ng makakaya natin para sa ikabubuti ng lagay ni Leroy. Naniniwala ako sa salitang pag-asa at himala. Walang imposible sa Diyos, Rosel. Alam mo, malaki ang naitutulong mo sa aming mag-asawa. Lalo na sa akin. Ikaw lang ang nagpapalakas ng loob ko. Ginagawa ko lamang ang tungkulin ko bilang kaibigan ninyong mag-asawa. Leroy, nandito si Harriet. Dinadalaw ka. Leroy, Uy, Harriet. Ikaw pala. kumusta ka na? Ito, ganun pa rin. Di pa rin okay tulad ng dati. Pero ngayon kahit papano, wala akong masyado nararamdaman sakit. Pasensya ka na, Harriet, ha. Pagod na kasi ako eh. Gusto ko na sana magpahinga. Sige, Leroy. Magpahinga ka na at nang bumalik ang dati mong lakas. Rosel, Bakit mahal? ayos lang ba? Tulugin mo ako, pwede ba? Sige. Natulog ka lang, Leroy. Good night. Diyos ko, tulungan niyo po sana si Leroy. Sana po pagalingin niyo siya sa sakit niya. Sana po tanggalin niyo na ang bawat kirot na nararamdaman niya sa katawan niya. Bigyan niyo po siya ng mahabang buhay. Mahal na mahal ko po siya. Nako, umuungol si Leroy. Baka binabangungot. Teka,
Leroy? Leroy? Gising! Gising! Leroy! Harriet, Binabangungot ka. si Rosel. Ha? Hinatid sa eskwela ang mga anak mo. Kumusta ka na? May nararamdaman ka na naman bang sakit, ha? Gusto mo, dali na kita sa ospital? Ano? Ang sama ng panaginip ko, Harriet. Nagpaalam daw sa akin ng buong pamilya ko. Sinubukan ko silang habulin. Pero nawala na lang sila ng parang bula. Harriet, kinakabahan ako. Natatakot ako. Panaginip lang yun. Sabihin mo na lang sa akin kapag dumating na yung asawa ko, ha? Salamat. Sige. Harriet, salamat sa pag-aalaga mo sa akin, ha? Nakabala ka patuloy dahil sa akin. Imbis na nasa trabaho ka, nandito ka ngayon, nag-aalaga sa akin. Naka-vacation leave naman ako. At saka, hindi ka na iba sa akin. Alam mo namang importante ka sa akin. Maraming salamat ulit, Harriet. Napakaswerte ko at naging kaibigan kita. Maraming salamat. Sandali, Leroy. Sasagutin ko lang tong phone. Sino kaya to? Hello? Oo, ako nga. Sino sila? Si Leroy? Teka, sandali lang po. Leroy, eto, phone. Sino raw? Ha? Pulis daw siya. Pulis? Bakit? Hello? Hello sir, kayo po ba si Sir Leroy? Oh, ako nga ho ito. Ako po si PO2 Joven Perez po ng Mandawi PNP. Napatawag ko ako sir sa inyo para ibalita ho sa inyo yung nangyari sa asawa at mga anak po ninyo. Bakit? Ano po nangyari sa pamilya ko, sir? Sir, wag ho sana kayo mabibigla pero may masama hong nangyari sa pamilya ninyo. Na-aksidente ho yung sasakyan na minamaneho ng asawa ninyo, si Rosel Estoque. Napanggaho ng truck, sir. Diyos ko po! Sir! Ano po? Total wreck ho yung sasakyan at sa kasamaang palad ho. Agaw buhay ho ang asawa nyo ngayon sa ospital at binawian po ng buhay yung mga anak ninyo, sir. Pero paano? Diyos ko! Imposible! Hindi pwede mangyari ito! Nasa morgue ho sa Mandawi ngayon yung mga labi ng mga biktima. Bakit? Kasalukuyan naman nung iniimbestigahan ng pulisya yung aksidente. Sir, I-text hindi ko ho po agad sa inyo nangyari yung to. buong address kung saan Sabihin dinala ang niyo sa labi ng akin, mga mahal ninyo sa bibiro lang kayo, buhay. sir. Condolence ho, sir. Hindi pwede! Hindi pwede ito! Pasensya na po. Pasensya na po talaga. Nakikiramay po kami sa inyo. Hindi nangyayari ito. Hindi totoo ito. Si Rosel! Rosel! Mga anak ko! Mga anak ko! Rosel! Napakasakit para kay Leroy ang mawala ang tatlo niyang anak at malagay sa koma ang kanyang asawang si Rosel. Dito halos gumuho ang mundo ng lalaking lihim namang minamahal ni Harriet. Sinikap na patatagin ni Harriet ang loob ni Leroy, pero hindi yun naging madali. Kumusta naman yung mga anak ko? Nakaayos na ang pagbuburulan ng tatlo mong anak. Ha? Saan ka naman kumuha ng pera? Sa ipon ko. Yung iba, humingi ako ng tulong sa mga kaibigan natin. Pati sa mga kamag-anak mo. Close ko naman sila kaya hindi ako nahirapan na hingan sila ng tulong. Salamat, Harriet, ha? Dinadamayan mo ako ngayon. Hindi ko ito kakayanin kung mag-isa lang ako. Salamat.
Leroy, nandito na tayo. Ayan si Rosel. Ang sabi sa akin ng doktor kanina, nasa state of coma ang asawa mo. Dahil matindi ang tinamo niyang injury sa ulo. Rosel. Rosel. Asawa ko. Diyos ko. Asawa ko. Leroy, Harriet, pwede bang iwan mo muna kami sandali ng asawa ko? Kahit saglit lang. sige. Maiwan muna kita. Babalik na lang ako mamaya. Rosel. Naririnig mo ba ako? Kung naririnig mo ako ngayon, nakikiusap ako sa'yo. Tumilat ka na. Magsalita ka. Sabihin mo sa akin na ayos ka lang. Kasi naririnig mo ako, nakikiusap ako sa'yo. Gumising ka na. Gumising ka na. Rosel, mahal na mahal kita. Leroy, Harriet, kailan kaya magkakamalay si Rosel? siguro hindi pa sa mga oras na to. Pero naniniwala akong magkakamalay si Rosel. Lumalaban ang asawa mo, Leroy. At alam kong dahil yun sa'yo. Sana ako na lang. Sana sa akin na lang nangyari yung aksidente yun at hindi na sa pamilya ko. Para hindi ko na maranasan yung bawat kirot na dulot ng sakit ko. Hindi yung ganito. Pinahihirapan na ako ng sakit ko tapos nadagdagan pa ng sakit ng pagkawala ng mga anak ko. Ayokong questionin ng Diyos kung bakit ginagawa niya to sa akin. Pero meron lang sana akong hiling sa Kanya. Kung ayaw niya akong pagalingin, sana pawiin niya na yung buhay ko. Leroy, naiintindihan kita. Nararamdaman ko rin yung sakit na nararanasan mo ngayon. Sigurado ka? Ha? Ano mo alam kung ano nararamdaman ko? Ha? Dahil mahalaga ka sa akin. Kung alam mo lang, Leroy, kung gaano kita kamahal. Harriet, salamat sa pagdamay mo sa akin sa mga panahong to. Pero gusto lang kitang tanungin, bakit mo ba ginagawa lahat ng to para sa akin? Ha? Dahil mahalaga ka sa akin. Leroy, kaibigan mo ko. At palagi mong tatandaan na kapag kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako. Nandito ako palagi para samahan ka. Narito ako para maging sandalan mo. At pinapangako ko sa'yo, hindi kita iiwan. Sa kabila ng lahat ng nararanasan ko to, na-realize ko na hindi pa rin talaga ako pinapabayaan ng Diyos. Kasi binigay ka niya sa akin eh. Napakaswerte ko na meron akong kaibigan na tulad mo. Mga anak, masakit sa akin na nandito na kayo sa huling hantungan niyo. Hindi man tayo nagkasama ng mahabang panahon, pero hindi ko makakalimutan yung kasiyahang binigay niyo sa buhay ko. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal na binigay niyo sa akin noon. Pero sana mga anak, may papakiusap ako sa inyo, ha? Sana ipagdasal niyo sa Diyos na sana magkamalay na at maging maayos na ang lagay ng mama niyo. Please lang, nakikiusap ako. Nawala na kayo sa akin eh.
Hindi ko nakakayanin na mawala pa ang mama niyo. Alam niyo naman na kailangan dahilan kaya nabubuhay pa ako. Nakikiusap ako sa inyo, mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Leroy, ipapasok na sa nicho ang mga kabaon ng anak mo. Talaga na. Sige na, umalis na tayo. Pero, Hindi ko na kaya makita pinapasok sa nicho mga kabaw ng mga anak ko. Masyadong masakit. Lalo lang bumibigat ang dibdib ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. sige. Bahala na lang dito ang mga kamag-anak mo. Gusto ko sana magpunta muna sa simbahan. Pwede mo ba akong samahan? Harriet, Bakit, Leroy? maraming salamat sa lahat ng pagmamahal at pagmamalasakit na binibigay mo sa akin. Ha? Napakaswerte ko talaga kasi mayroon akong kaibigan na tulad mo. Wala yun. Alam mo kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaroon ng pag-asa na lumaban pa para sa buhay ko. Yung pagmamalasakit mo, yung kabutihan mo, at yung pagmamahal mo, patuloy na nagliligtas sa akin sa mga udos na dumarating sa akin. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng kabutihang binibigay mo. Alam mo, Leroy, hindi ako naghahanap ng kapalit sa mga kabutihang ibinigay ko sa'yo. Pero, kung gusto mo talagang bumawi sa akin, magpalakas ka, magpakatatag ka, at higit sa lahat, huwag kang mawawala ng pananampalataya sa Diyos. Salamat. Maraming salamat. Leroy! Diyos ko po! Aray ko, tawa na. Sakit na ulo ko. Diyos ko, bakit niyo ba pinaparana sa akin to? Tawa na! Gusto ko na sumuko! Inakinana ako! Patayin niyo na lang ako! Huwag kang magsalita ng ganyan! Teka, inumin kita ng gamot mo. Ito. Ayan. Tamang-tama, may tubig ka na rito. Ito. Inumin mo na tong gamot para mawala yung kirot sa ulo mo. Ayoko na uminom ng mga gamot na. Panandalihan lang naman ang epekto niya eh. Hindi naman ako napapagaling ng mga buwis na gamot na yan. Tama na! Gusto ko na ba? Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Eto, inumin mo na lang to. Please, Leroy. Isipin mo para to sa asawa mo. At saka para rin to sa akin. Kapag nawala ka, ako ang higit na masasaktan. Kaya please, huwag kang sumuko. Kung hindi ko na talaga kaya, bakit ba binipilit mo pa ako mabuhay? Pagod na ako. Tama na. Tama na. Kaya mo yan. Naniniwala akong gagaling ka. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Ha? Sige na, Leroy. Ay, usap. Inumin mo na tong gamot mo. Ayan. Leroy. Harriet, ayoko na. Suko na ako. Suko ka na? Bakit si Rosel? Pilit na lumalaban. Leroy, lumaban ka. Hindi para sa akin, kundi para sa asawa mo. Tahan na.
dahan-dahan na. Hello, Karina? Ano na, Ate Harriet? Hindi ka na naman ba uuwi rito sa bahay? Binabantayan ko pa kasi si Leroy. Matutulog na siya ngayon. Mamayang konti matutulog na rin ako. Ate naman! Balak mo na bang tumira dyan kay na Leroy? Kailangan kong samahan si Leroy. Kailangan niya ang tulong ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Ate Harriet, napapabayaan mo na yung negosyo mo nang dahil sa kanya. Nalulugi na. Kay Ronnie mo pa kasi ipinagkatiwala yung negosyo mo eh. Hindi naman marunong humawak ng negosyo ang taong yun. Kapag nalugi yan, magtatayo na lang ako ng bagong negosyo. Marami pa naman akong ipon sa bangko. Sandali nga ate. Bakit ba sobrang espesyal sa'yo ni Leroy? Bakit mas pipiliin mo pa siya kesa sa kabuhayan mo? Kaibigan ko si Leroy, Karina. Kailangan niya ang tulong ko. At ibibigay ko yun sa kanya sa abot ng makakaya ko. Kaibigan? Pero kung mag-alaga ka sa kanya parang ikaw ang asawa niya? Teka ate, tapatin mo nga ako. Mahal mo pa rin ba si Leroy? Oo, Karina. Mahal na mahal ko pa rin si Leroy. Higit sa kaibigan. Pero ikaw lang ang nagmamahal. Siya, iba ang itinitibok ng puso niya. Ganun naman talaga minsan. Hindi na susuklian ang pagmamahal na ibinibigay mo sa taong mahal mo. Pero ayos lang. Basta kasama ko siya, masaya na rin ako. Kahit hindi niya ako kayang mahalin ng higit pa sa kaibigan. Aray, tama na! Tama na, hindi ko na kaya! Tama na! Patayin niyo na lang ako! Tama na! Ay, kiusap ako, tapusin niyo na to! Awa niyo na! Diyos ko! Leroy! Diyos ko po! Kirot na po ang katawa mo, Aray, at hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Sandali! Tatawag na ako ng ambulansya! Ay, kailangan ka na ulit dalhin sa ospital! Buti naman at nawala na yung sakit na nararamdaman ni Leroy. Tahimik na siyang natutulog ngayon. Ay, Diyos ko. Sana pagalingin niyo na si Leroy. Maghimala na kayo. Pakiusap. Leroy, alam mo ba kung bakit ako ganito kaalaga sa'yo? Kung bakit mahalaga ka sa akin? Leroy, aaminin ko sa'yo. Mahal kita. Ang totoo niyan. Matagal ko na tong nararamdaman. Hindi ko lang masabi-sabi dahil alam kong si Rosel ang mahal mo nun. Kaya nga nung ikinasal kayo ni Rosel, nasaktan ako. Ini-imagine ko na ako na lang yung pinakasalan mo. Pero kailangan ko ring tanggapin ang katotohanan na hindi tayo ang nakatakda para sa isa't isa. Tiniis ko na lang ang bawat sakit. Naisip ko rin dati na lumayo na lang sa'yo para mawala na ang sakit na nararamdaman ko. At para makamove on na rin.
zero na naigang pagmamahal ko sa'yo. Lalo na nung magkasakit ka. Doon ko na-realize na kahit anong gawin ko, hindi na kita maaalis sa puso ko. Leroy, hindi sa balak kitang agawin mula kay Rosel, pero hanggang ngayon ay umaasa pa rin ako na mamahalin mo rin ako kapag nawala na ang asawa mo. Oo, pangit mang pakinggan. Dahil parang lumalabas na pinapanalangin ko nang mamatay si Rosel. Pero malakas ang kumpiyansa kong hindi na magigising ang asawa mo Sakali mang mangyari na yun, nandito naman ako. Handang sumalo sa'yo. Mamahalin kita ng higit pa sa pagmamahal na ibinigay sa'yo ni Rosel. Leroy, ipinapangako ko sa'yo na magiging mabuti akong asawa kapalit ni Rosel. Oh, Harriet. Bakit ka gumising? May problema ka ba? Napanaginipan ko si Rosel. Talaga? Sabi niya sa akin, mahal na mahal daw niya ako. Tapos sinalikan niya ako sa labi. Napakatamis ng halik niyang yun. Parang ayoko lang matapos. Ganun ba? Kaso lang pagkatapos dun, bigla na lang siyang lumayo at iniwan niya ako. Hinahabol ko siya. Pero nawala na lang siya na parang bula. Kamusta na pala ang lagay ng asawa ko? Ha? Hindi pa rin siya nagkakamalay. Pero binabantayan naman siya ng biyanan mo. May posibilidad pa ba na magigising ang asawa ko? Oo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Basta, Leroy, ano man ang mangyari kailangan mo yung tanggapin. Huwag ka pa rin sumuko sa buhay. Don't worry. Nandito naman ako para damayan ka. Hindi pa rin nagkakamalay si Rosel matapos ang aksidenteng yun. Wala siyang ibang hiniling sa Diyos kung hindi ang mailigtas ang kanyang asawa. Handa niyang ipagpalit kahit pa sarili niyang buhay, magkamalay lamang si Rosel. Pero ang hindi alam ni Leroy, may isa pang darating na pagsubok na siyang babago sa buhay nila ni Harriet. Harriet, Bakit po, Tita Rebecca? nagpapasalamat ako sa'yo kasi binabantayan mo ang aking anak na si Rosel. Siya nga pala, kaya ako lumapit sa'yo para sabihin na ako na ang nagdesisyon na ilipat si Rosel sa ospital sa Quezon City. Mas kompleto kasi ang facilities ng mga ospital doon kumpara dito sa lugar natin. At saka mas makaka-discount kami sa hospital bills dahil doon nagtatrabaho ang mga anak kong doktor. Ganun po ba? Huwag mong sabihin kay Leroy ang tungkol dito. Bakit naman po? Dahil ayoko siyang bigyan pa ng alalahanin. At saka hindi yun papayag na mahiwalay sa kanya ang asawa niya. Paano kung nagtanong siya? Ano pong sasabihin ko? Ikaw na ang bahala, Harriet. Sabihin mo na lang sa kanya ang totoo kapag nandun na kami. Sige po, Tita Rebecca. Ako na pong bahala. Nandito na naman ako sa bahay na to. Nakakulong sa kwarton to. Gusto ko mang lumabas pero pinipigilan ako ng pagkirot sa buong katawan ko. Leroy, may dala akong pagkain para sa'yo.
Salamat. Pakilapag na lang dito sa mesa sa tabi ng kama ko. Si Rosel, kumusta nga pala? Sino nagbabantay sa kanya ngayon? Ha? Yung biyanan mo. Kinausap pala niya ako kanina. Balak nilang ilipat si Rosel sa isang ospital sa Maynila. Mas kumpleto raw kasi ang facilities doon kaysa sa mga ospital dito. Sabi pa nga sa akin ni Tita Rebecca, wag ko raw sabihin sa'yo. Pero syempre, sinabi ko ngayon sa'yo kasi karapatan mong malaman kung ano ang plano nila sa asawa mo. Gusto lang naman nilang ilayo si Rosel sa akin eh. Sa simula't sa pool pa lang naman ayaw na talaga ng nanay ni Rosel na maging asawa ko siya. Ni minsan hindi ako napalapit sa nanay niya. Wala naman sigurong masamang intensyon si Tita Rebecca. Gusto lang naman niya mabigyan ng sapat na medical treatment ang asawa mo. Sa ospital daw ba nila balak dalhin si Rosel? Ha? Ewan ko. Malamang siguro sa ospital kung saan nagtatrabaho ang mga in-law mo. Huwag ka nang malungkot, Leroy. Makikita at makakasama mo ulit ang asawa mo. Yan, Ate Harriet. Ako na ang nanlibre sa'yo dito sa fast food ha, para naman magkaroon ng tabayang katawan mo. Diyos ko, tignan mo naman yung sarili mo. Namamayat ka na sa kakaalaga mo riyan sa secret love mo eh. Pansin kong hari na medyo naging slim ako. Pero okay lang. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Pero hindi ka ba nagmumukhang tanga riyan, ate? I mean, ikaw lang ang nagmamahal sa lalaking may mahal ng iba. Nagpapakahirap ka kay Leroy pero ang tanong, na-appreciate ba niya ang mga paghihirap mo? Na-appreciate naman niya yung mga ginagawa ko. Kung na-appreciate pala niya ang efforts mo, sana ikaw ang minahal at pinakasalan niya noon, hindi si Rosel. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Karina. Ano ba dapat ang intindihin ko, ate? Kasi naawa na ako sa'yo eh, sa totoo lang. Mahal ko si Leroy. Ayos lang sa akin kahit na hindi niya ibigay sa akin ang pagmamahal na tulad ng ibinibigay niya kay Rosel. Kahit ako lang ang nagmamahal, hindi naman ako humihingi ng kapalit. Ate Harriet! Pakiusap, Karina. Hayaan mo ang gusto ng puso ko. Magtitiis ako hanggat kaya ko para kay Leroy. Ate, may tawag sa cellphone mo. Si Tita Rebecca yung tumatawag. Yung biyanan ni Leroy. Sandali kakausapin ko lang. Hello po, Tita Rebecca? Hello, Harriet. Pasensya ka na sa istorbo. Wala po yun, Tita. Bakit po kayo napatawag? Pakisabi kay Leroy, si Rosel, wala na siya. Patay na ang anak ko. Ano po? Rosel. 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 Panaginip lang ako pala. Akala ko pa naman nagkamalay ka na talaga. Leroy, Oh, Harriet, bakit malungkot ka? may balita ako sa asawa mo. Leroy, wala na si Rosel. Ano? Sabi mo? Patay na si Rosel. Leroy, hindi na babalik pa ang asawa mo. Ano? Nagbibiro ka lang, di ba? Sabihin mo sa akin, nagbibiro ka lang. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi pwede mamatay ang asawa ko. Buhay pa siya, buhay pa si Rosel. Imposible yan sinasabi mo. Patawarin mo ko pero wala na talaga ang asawa mo. Pinatanggal na kasi ng biyanan mo yung life support ni Rosel. Hindi nila dapat ginawa yun. Dapat ako tinanong nila, hindi yung biyanang ko. Ako magdedesisyon kasi ako ang asawa niya. Hayaan mo na, Leroy. Hindi, naniniwala ako. Naniniwala ako na babalik pa asawa ko.
Nangako siya sa akin eh. Nangako siya sa akin na hindi niya ako iiwan. Nangako siya sa akin. Hindi niya gagawin yun. Hindi niya ako iiwan. Leroy. Harriet. Harriet. Hindi ako iiwan ni Rosel. Hindi niya ako iiwan. Nandito na ako, Leroy. Bala ko sanang dumaan sa lamay ng asawa ko. Ang balita ko, dadali ng biyanan mo sa probinsya nila ang mga labi ni Rosel. Doon nila gustong ilibing ang anak niya. Ano? Bakit naman gusto pa nilang dalhin doon sa probinsya nila? Ha? Yung biyanan mo na ang nagdesisyon. Alam mo naman, may gap pa rin kayong dalawa hanggang ngayon. Di naman porkit ayaw niya sa akin, ilalayo niya na sa akin yung asawa ko. Di pwede yun. Leroy, hayaan mo na yun. Anong hayaan? May karapatan ako sa asawa ko. Kasal kami. Intindihin mo muna ang kalusugan mo. Hindi ka makakapunta. Hayaan mo na ang biyanan mo. Ipagdasal mo na lang ang kaluluwa ni Rosel. Bakit naman sila ganun kung makatrato sa akin? Asawa ko ni Rosel eh. Wala lang ba ako? Leroy, kalimutan mo na sila. Huwag kang magkimkim ng sama ng loob. Kasi makakadagdag lang yan sa stress mo. Makakaapekto yan ng direkta sa kalusugan mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman mawawala sa'yo si Rosel. Dahil nandyan naman siya sa puso mo. At saka, nandito naman ako. Handang samahan ka habang buhay. Habang buhay? Kaibigan mo ko, Leroy. At ang magkaibigan, nagtutulungan at hindi nag-iiwanan. Leroy, bakit nandito ka sa veranda? Bakit hindi ka pumasok sa loob? Wala. Gusto ko lang magpahangin dito. Malamig kasi yung simoy ng hangin. Kumusta na yung lagay mo? Kahit paano, maayos-ayos naman lagay ko. Siguro mga walang oras pa tatalab yung gamot sa katawan ko. Leroy, kahit na bumalik pa ulit yung kirot sa katawan mo huwag kang mag-alala. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Alam mo, Harriet, ang hirap mong tumbasan, no? Bilang kaibigan, bilang hipag, napakabuti mo talagang tao. Harriet, Oh, bakit? tungkol kay Rosel, may kakaiba kasi akong nararamdaman kapag sumasagi siya sa isip ko eh. Alam mo yun? Mahal mo kasi siya kaya ganun. Iba yung pakiramdam ko eh. Parang nararamdaman ko na buhay pa rin siya. Ganon. Hindi ko maipaliwanag eh. Leroy, mag-iisang buwan nang patay si Rosel. Silang tatlo ng mga anak mo. Nananahimik na sila. Hindi. Iba tong nararamdaman ko eh. Parang may kung ano na nagsasabi sa akin na hindi ko maipaliwanag na buhay pa talaga yung asawa ko. Yung mga anak ko, maaaring patay na nga sila. Pero si Rosel, hindi talaga. Masyado ka lang nangungulila pa sa asawa mo. Kaya naiisip mo pa ang mga yan. Hindi ko kasi nakitang ibinurol man lang si Rosel eh. Hindi ko nakita kung saan siya inilagak, kung saan siya inilibing. Alam mo namang nakaratay ka noon sa sakit. Kaya hindi mo na siya nakita pang binurol. Pero nakita mo naman yung puntod niya, hindi ba? Oo, pero kasi Harriet, ang tindi ng panghihinayang ko na hindi ko man lang matawagan yung mga kamag-anak ni Rosel. Kasi alam ko na hindi naman nila ako sasagutin eh. Gusto ko lang makausap kung nailibing ba siya ng maayos, kung naging matiwasay ba yung burol niya. Wala eh. Pakiusap, Leroy. Tanggapin mo nang wala na si Rosel. Patay na siya. Oo, masakit tanggapin pero yun ang totoo eh. Leroy, huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo.
Kung patuloy mong ikukulong ang sarili mo kay Rosel, paano ka makaka-move on? Paano ka magkakaroon ng lakas ng loob na labanan yung sakit mo? Leroy, nandito naman ako. Bakit hindi mo na lang ibaling sa akin ang lahat? Harriet, ano ba sinasabi mo? Leroy, kaya nga ako nandito para tulungan kang makamove on. Kaya ako nandito para mahalin mo. Leroy, hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. Oo, alam kong mahirap pantayan si Rosel sa puso mo, pero subukan mo naman akong mahalin. Kahit katiting lang sana, magkaroon ako ng puwang sa puso mo. Pakiusap, Leroy. Harriet, kasi hindi. Mahirap ba akong mahalin? Ha, Leroy? Ano bang meron si Rosel na wala sa akin? Kaibigan kita. Harriet, mabuting kaibigan kita. Patawad, pero hindi ko po pwedeng diktahan ng puso ko na mahaling ka katulad ng pagmamahal ko kay Rosel. Hindi yun ganun kadali lang, Harriet. Baka pwedeng subukan mo ulit. Leroy, please. Alam kong matututunan mo rin akong mahalin. Kung kailangan mo ng panahon, sige, ibibigay ko sa'yo. I'm willing to wait, Leroy. Harriet, sorry. Sorry, ha. Nakukonsensya ako kasi hindi ko magagawang mahalin ka. Oo, naging mabuti ka sa akin, kaibigan. Hindi ka nagkulang ng pagmamahal sa akin kahit na kailan. Pero sorry kasi hindi ko talaga masusuklian lahat ng yun. Kung palalayain mo na sa sistema mo si Rosel, matututunan mo ulit na maging maligaya. Sana nga magawa ko ring palayain si Rosel sa puso ko. Hindi ka pa ba papasok sa loob? Magdidilim na. Sige, papasok na ako. Leroy, totoo ang forever kasi kahit hindi mo ko kayang mahalin tulad ng kay Rosel, forever naman kitang mamahalin. Leroy, Oh, di na. Huwag mo na akong alalayan. Nakakatayo pa naman ako at nakakalakad ako eh. Di pa naman ako baldado. mamayang 6 ang misa sa Santa Cruz Church. Kailangan na nating magbihis. Tulungan na kita, ha? Huwag na, hindi na. Ako na. Huwag ka nang mahiya. Harriet, hindi ka pa natatakot sa itsura ko. Tingnan mo ako. Nakakalbo na ako. Nakamayat na ako, butot balat na ako. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Ikaw naman. Hindi naman nakakahawa yung sakit mo. At saka, hindi ba sabi ko nga sa'yo, mahalaga ka sa'kin. Kaya gagawin ko ang lahat para maasikaso ka ng maayos. Sorry, Harriet. Pero hindi ko pa kaya na makipagrelasyon sa ngayon. Nagluluksa pa rin ako sa pagkamatay ng asawa ko. Naiintindihan naman kita. Ang importante, napaliligaya kita. Pero ipapaalam ko sa'yo, kapag naramdaman ko mahal na rin kita, sasabihin ko sa'yo at ipararamdam ko rin sa'yo. Ang importante, unti-unti ko nang nararamdaman na nagkakapuwang na ako sa puso ni Leroy. Magdadalawang buwan pa lang ang lumipas simula nung mamatay si Rosel. Sa palagay mo, makaka-move on agad si Leroy sa pagbibigay mo ng katawan mo sa kanya? Alam kong matagal-tagal pa bago ako tuluyang mahalin ni Leroy. Pero handa akong maghintay, Karina. Malakas pa rin ang kumpiyansa ko na isang araw, sasabihin sa akin ni Leroy na mahal na niya ako. Tanong nga lang kita, ate. Bakit nga ba mahal na mahal mo si Leroy? Ano bang meron sa kanya at baliw na baliw ka sa kanya?
Pa? Abot tenga ang ngiti ng kapatid ko ah. Panigurado, si Leroy yung nag-message. Oo, si Leroy nga. Labas daw kami mamayang gabi. Excited na ako. Ang daming tao dito sa park. Ang saya-saya. Oo nga eh. Nakakawala ng pagod, no? Nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Heto, oh. Oh, ano to? Regalo? Buksan mo na. Dali. Okay. Uy, ganda nitong hoodie na to ah. Salamat Harriet ah. Wala yun, Leroy. Di bale, sa susunod, babawi ako sa'yo. Bibila naman kita ng regalo. Naku, wag na. Alam mo bang regalo ng maituturing ang makasama ka sa espesyal kong araw? Alam mo, Leroy, nilagyan mo ng kulay ang buhay ko. Simula nang dumating ka sa buhay ko, naging masaya na ako at na-realize ko na masarap palang mabuhay kasama ang taong mahalaga sa'yo. Alam mo, Harriet, parang pakiramdam ko mahal na rin kita. Ha? Talaga? Oo. Pero, pasensya ka na kasi di pa kita maliligawan sa ngayon eh. Kasi, alam mo na, Naku, wala na yun sa akin. Pero sigurado ka? Nakalimutan mo na ba si Rosel? alam mo Harriet, sa totoo lang, hindi ko pa rin tuluyang nakakalimutan si Rosel. Kasi hindi naman yan ganun kadali eh. Pero, ramdam ko na meron akong pagmamahal para sa'yo. Huwag mo sanang isipin na panakip-butas lang kita kasi wala na si Rosel. Na ginagawa ko lang to kasi wala na siya. Hindi ganun. Alam ko naman yun. Leroy, salamat. Salamat at natutunan mo na rin akong mahalin. Kumusta na ang aking Prince Charming? Alam mo, sumisigla talaga ako tuwing nakikita kita. May binili akong mga prutas para mapadali ang paggaling mo. Ilalapag ko lang dito sa mesa, ha? Thank you Harriet ah. At saka, meron din akong flowers para sa'yo. Heto, oh. Wow, talagang binila mo pa ako ng bulaklak ah. Baliktad ah. Salamat ah. Sa totoo lang, masaya ako sa tuwing nakikita kitang masaya. Harriet, may seryosong tanong lang ako sa'yo. Sigurado ka ba na ayos lang sa'yo tong sitwasyon natin? Oo, ayos lang sa akin kung dito na ako tumira para maalagaan kita. Hindi mo naman kasi maaasahan yung mga kamag-anak mo na mag-alaga sa'yo kasi nasa ibang bansa na sila. Kaya ako na lang ang mag-aalaga sa'yo. Eh, para na kasi tayo nagle-live-in ito eh. Oo nga, pero yun nga ang gusto ko eh. Kung ganun, meron sana akong gustong ibigay sa'yo ngayon. Oh, eto. Buksan mo na. Ano to? Teka, bubuksan ko. Wow! Sing-sing! Harriet, will you marry me? Oh, bakit speechless ka? Ha? Leroy! Bakit ka umiiyak? Masaya lang ako. So ano? Handa ka bang pakasalan ako? Oo, I will marry you. Pakakasalan kita. Bakit parang nag-aalinlangan ka yata? Ha? Ayaw mo ba ako maging asawa? Hindi. Gusto ko nga yun. Nabigla lang kasi ako kaya ganun ang reaksyon ko. Naiintindihan ko naman. Salamat, Harriet ah. Alam mo, nagpapasalamat ako kasi binigay ka sa akin ng Diyos. Saka hindi ko kakayaning mabuhay nang wala ka. Mahal kita, Harriet. I love you too. Medyo konti ang tao sa palengke ngayong araw. Buti naman. Makabili na nga ng mga pagkain at gamit na kakailanganin namin ni Leroy. Uy, Harriet!
Ron! Long time no see ah. Kumusta ka na? Oh, musta? Ito, okay lang naman. O ikaw, kumusta ka naman? Si Leroy, kumusta? Okay lang kami ni Leroy. Ako ang nag-aalaga sa kanya. Alam mo na, wala siyang malapit na kamag-anak na mag-aalaga sa kanya. Ganun ba? Uy, paano? Bumubuti na ba yung lagay ni Leroy? Tagal niya nandito dumadalaw sa asawa niya. Sa awa ng Diyos, bumubuti na ang kalusugan ni Leroy. Sana nga tuluyan ang gumaling ang cancer niya. Nga pala, saan pala nakalibing si Rosel? Ano nakalibing? Si Rosel? Buhay pa siya. Di ba siya patay? Buhay pa si Rosel. Ano ka ba? Oo. Ano? Buhay pa si Rosel? Pero ang sabi sa akin ni Tita Rebecca, Wala pa rin siyang malay sa ngayon pero buhay pa rin yung asawa ni Leroy. Nandun siya ngayon sa bahay ni Tita Rebecca. Naka-life support pa rin pero buhay pa. ganun ba? Oo, sabihin mo naman kay Leroy, dalawin niya yung asawa niya. Baka sakaling magkahimala at biglang magkamalay si Rosel pagdating niya. Anong meron? Ha? Ba't naisipan mo akong dalhin dito sa park? Dinala kita rito kasi madalas akong pumunta rito nung bata ako. Ewan ko pero nakakagaan kasi ng pakiramdam sa tuwing pumupunta ako rito. Talaga? Anong masasabi mo? Anong pakiramdam mo ngayong dinala kita rito? Tama ka naman. Nakakagaan nga ng pakiramdam pag nandito. Lamig ng simoy ng hangin eh. Sarap. Dito ako nagpapahinga noon kapag pagod ako galing sa eskwela o di kaya sa trabaho ko. Uupo lang ako rito tapos pagmamasdan ko ang mga puno at ulap. Teka, nakikita mo yung puno na yon? Oh, yun? Bakit? Ano ba meron dun? Doon ako madalas magpalipas ng oras noon. At saka maganda ang view. Kitang-kita mo yung buong syudad. Talaga? Sige, liga. Puntahan natin. Oo nga, Ganda nga talaga ng view dito. Kitang-kita yung mga building, oh. Ganda. Mas maganda ang view rito kapag gabi. Mahal, kumusta na ang pakiramdam mo? Okay lang naman ako. Kahit papaano. Sa totoo lang, Leroy, nag-aalala na ako sa kalagayan mo. Hindi ko pa rin kasi makalimutan yung sinabi sa'yo ng doktor na palala ng palala ang sakit mo. Leroy, hindi ko kayang mawala ka sa akin. Harriet, huwag mo nang alalahanin yun. Kaya ko to. Kakayanin ko. Gagaling din ako. Nangangako ka ba sa akin na magpapalakas ka? Na hindi mo ko iiwanan? Oo naman. Oo. Pangako yun. Gagawin ko lahat. Papalakas ako. Magpapakatatag ako para humaba pa tong buhay ko. Di kita pwedeng iwan. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Mahal na mahal kita eh. Leroy, Oh, bakit? Ano yun? pasensya ka na nga pala kung iuurong ko muna yung kasal natin. Ikakasal din naman tayo. Hanggang kailan mo itatago yung totoo kay Leroy? Ha? Ate Harriet? Karina, please. Paano kung malaman din niya ang totoo? Paano ka? Isipin mo, ikaw lang din ang mapapasama sa mata niya kapag nalaman niya ang totoo. Karina, I'm doing this because... Because of what? Ano ate? Sa palagay mo, ano ang maidudulot na maganda ng pagsisinungaling mo sa kanya? Oras na malaman niya ang totoo. Sigurado, kamumuhian ka niya habang buhay. Gusto mo ba yun, ha? Ate Harriet? Gusto mo bang mawala ang taong mahal mo? Unawain ninyo naman ako, Karina. Ginagawa ko to kasi gusto kong maramdaman at maranasan na kahit sa konting panahon, minahal niya ako. Na minahal niya ako higit pa kay Rosel. Mahal na mahal ko si Leroy. Kung mahal mo talaga si Leroy, hindi mo gagawin sa kanya to. For 6 months, ang alam niya, patay na ang asawa niya. For 9 months, kinuha niyong tanga ni Tita Rebecca si Leroy. Alam mong mahal na mahal niya ang asawa niya. Kung mahal mo si Leroy, bakit mo siya ilalayo sa taong mahal niya? Kasi ako dapat ang minahal ni Leroy, hindi si Rosel.
Inagaw lang ni Rosel sa akin ang lalaking mahal ko. Ako dapat ang asawa ni Leroy at hindi siya. Kung hindi lang sana siya dumating, siguro natutunan na akong mahalin ni Leroy. You know what, Ate Harriet? I just realized na hindi mo talaga mahal si Leroy. Bakit? Kasi makasarili ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Oo, mahal mo siya. Pero ikaw ba mahal niya? Hindi. Kaya Ate Harriet, gumising ka na sa katotohanan. Hanggat nabubuhay si Rosel, hindi ka niya matututunang mahalin. Ate, malalaman at malalaman din ni Leroy ang totoo. At kapag nangyari yun, sigurado, mawawala na siya sa'yo. Harriet, narinig ko. Alam ko na ang lahat ngayon. Leroy! Anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa ba? Harriet, nasan si Rosel? Ha? Nasaan ang asawa ko? Sumagot ka! Nasaan ang asawa ko? I'm sorry, Leroy. Wala akong pakialam sa sorry mo, Harriet. Sagutin mo tong tanong ko. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Rosel? Sabihin mo sa akin, please. Nakikiusap ako, nasaan siya? Nilipat ng biyanan mo sa ibang ospital si Rosel. 6 na buwan na siyang nasa koma. Walang makapagsasabi kung hanggang kailan siya mabubuhay. Pero buhay pa si Rosel! Buhay pa ang asawa ko! Harriet, paano mo naatim na gawin sa akin to? Bakit ka nagsinungaling? 9 na buwan! 9 na buwan ako nagluksa sa pagkawala ni Rosel. Araw-gabi umiiyak ako kasi hindi ko matanggap na patay na ang asawa ko. Tapos heto! Malalaman ko na niloko mo lang ako! Leroy, hindi ko intensyon na lokohin ka. Ang akala ko din nung una, patay na si Rosel. Dahil yun ang sinabi sa akin ni Tita Rebecca. Kailan ko lang din nalaman na buhay pa pala si Rosel nung magkita kami ng pinsan niyang si Ron. Pero mas pinili mo pa rin na isikreto sa akin yung totoo kasi natatakot ka na baka mawala pagmamahal ko sa'yo! Oo, Leroy! Natatakot ako mawala ka sa akin kaya ako nagawa yun. Patawarin mo ako! Ang sakit-sakit nitong ginawa mo sa akin, Harriet! Nagtiwala ako sa'yo! Minahal kita! Ikaw naging sandalan ko! Tapos ganito ginawa mo sa akin! Sorry, Leroy! Sorry! Bakit, Harriet? Bakit sa dinami-rami ng pwede manloko sa akin? Ikaw pa mismo gumawa nun. Pa! Pinahal na kita. Binigyan na kita ng buwang sa puso mo. Pero dahil sa ginawa mong to, lahat ng pagmamahal ko para sa'yo, papalito na ng sama ng loob. Patawarin mo ako, Leroy! Ang gusto ko lang naman, mahalin mo ko! Leroy, gusto ko lang maramdaman mula sa'yo na mahalaga ako sa buhay mo. Alam mo, Harriet, alam mo ngayong una na pagtanto kung bakit hindi talaga kita kayang mahalin ng buong buo. Alam mo kung bakit? Alam mo, ha? Kasi makasarili ka! Sarili mo lang talaga mahalaga sa'yo eh! At huwag na huwag mo sasabihin sa akin na mahal mo ko kasi hindi ako maniniwala sa'yo! Kasi kung mahal mo ako, hindi mo ako sasaktan ng ganito! Sobrang sakit ng ginawa mo! Leroy! Tingin mo kaya kitang mahalin pagkatapos nito! Hanggang sa hukay bibit-bitin ko tong galit ko sa'yo!
Ron, maraming salamat Kasi tinulungan mo ako makapunta rito para bisitahin si Rosel. Nako, Leroy, wala yun. Siya nga pala, sa kwarto sa taas nakaratay si Rosel. Hanggang ngayon, nasa coma pa rin siya eh. Kaya napilitan na yung mga kapatid niya na kumuha ng sariling life support machine para sa kanya. Kung sa ospital pa kasi mananatili si Rosel, mabaw na talaga sa utang yung binam mo eh. Oh, sige. Samahan mo naman ako sa taas. Soling! Tinay! Nasaan na kayo? Kailangan ko ng makakatulong dito. Leroy, anong ginagawa mo rito? Nagpunta po ako rito para bisitahin ang asawa ko. Ayan si Rosel. Sabi ng mga doktor, baka hindi na magkamalay pa ang anak ko. Pero hindi ako sumusuko. Nararamdaman kong isang araw, gigising din siya para makasama ulit natin. Nay, bakit naman po kayo nagsinungaling sa akin ng ganun? Sinabi niyo kay Harriet na patay na si Rosel. Alam niyo po ba na halos gumuho ang mundo ko nung nalaman ko yun? Oo, alam ko naman po na ayaw niyo talaga sa akin sa simulat sa pool pa lang. Kasi tingin niyo hindi ko kayang buhayin si Rosel. Pero wala pa rin po kayong karapatan na ipagkait sa akin yung totoo kasi asawa ko po si Rosel eh. Asawa ko po siya. Inaamin kong nagkamali ako nung magsinungaling ako sa inyo ni Harriet. Patawarin mo ako, Leroy. Kahit na ilang beses pa po kayong humingi ng tawad sa akin. Hindi naman na po may babalik dun yung mga panahong na wala ako sa tabi ng asawa ko eh. Para makabawi ako sa mga kasalanan ko sa iyo, pinapayagan kitang tumira dito sa bahay para samahan si Rosel. Sa pagkakataong ito, alam kong ikaw lang ang kailangan ng anak ko sa mga panahong ito. Rosel, nakikiusap ako. Kumising ka na. Tumilat ka na. Nakikiusap ako sa'yo. Kailangan ko ng lakas ngayon. Hindi ko kaya lumaban para sa buhay ko kung wala ka sa piling ko. Rosel, ikaw na lang ang nagbibigay sa akin ng lakas na mabuhay ngayon. Rosel, please, gumising ka na. Rosel, asawa mo. Leroy, pare. Pakatatag ka, ha? Kaya mo yan. Ano yun? Ano yun, Ron? Ron, ano nangyayari sa asawa ko? Ron! Tawagin mo si Nanay Becca! Dali, bilisan mo! Rosel, pakiusap! Huwag mo iiwan! Huwag kang mamamatay, please! Rosel, wag! Rosel! Wag! Ate Harriet, bumangon ka na riyan sa kama mo. Magtatanghali na. Wala akong ganang bumangon, Karina. Kailan mo kaya ma-realize na malawak ang mundo? Na hindi lang si Leroy ang lalaki rito. Oo, nandun na ako na mahal mo siya. Pero, kailangan mo nang mag-move on. Wala na siya. Iniwan ka na niya para balikan ng asawa niya. Karina. Umiiyak ka na naman. Ate, kung mahal mo talaga si Leroy, magiging masaya ka para sa kanya. Lalo na ngayong nagkasama na ulit sila ni Rosel. Hayaan mo na siya. Kalimutan mo na siya. Panahon na para intindihin mo ang sarili mo. Ate Harriet, please, umalis ka na sa nakaraan. Tanggapin mo na ang katotohanan at magbagong buhay ka na. Tulungan mo ako, Karina.
Oo naman. Pero syempre, nasa iyo pa rin yan kung desidido kang mag-move on. Kung gusto mo, sumama ka sa akin papuntang Maynila. Bakit? Ano naman ang gagawin mo doon? Nagbabala kasi akong magtrabaho doon. Kung gusto mo, doon ka na rin magtrabaho. Mas malaki ang sahod doon. Don't worry. Nakausap ko na si Tita Vilma. Pumayag siya na doon tayo sa bahay niya sa Marikina tumira. Ano ate? Pagkakataon mo na to para makalimutan mo si Leroy. Sige, Karina. Sasama ako sa'yo. Nagriring ang cellphone ko. Pakikuha na lang dyan sa tabi mo. Sinong tumatawag? Si Ron, yung pinsan ni Rosel. Ikaw na ang kumausap. Sabihin mo wala ako sa mood ngayon para makipag-usap. Sige, ako na ang sasagot. Hello? Si Karina to, yung kapatid ni Harriet. Anong balita? Ano? Totoo ba yan? Sige, sasabihin ko sa kapatid ko. Bye. Anong sabi ni Ron? Si Rosel, patay na raw. Leroy, tol. Ana, ganyan talaga ang buhay. Kailangan ng umalis ng asawa mo. Hanggang doon na lang talaga ang buhay niya Leroy, wala tayong magagawa kundi tanggapin na lang talaga ang nangyari kahit na mahirap. Tanggap ko na rin naman Dahil natapos na rin yung paghihirap ng asawa ko. Sana masaya na siya ngayon sa piling ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Ha? Hindi ka rin naman iiwan ng tuluyan, pare. Alam ko at alam mo, nababantayan ka ng asawa mo kahit na nasa kabilang buhay na siya. Panigurado yun. Di bale, malapit na rin naman kami makita ng asawa ko Dahil ako, nararamdaman ko, malapit na rin akong mamatay. Sana nga lang kapag namatay ako, susunduin ako ng pamilya ko. Leroy, pare, paana? Oh, nandito na pala si Harriet Ayan na. Maiwan ko na muna kayo para makapag-usap kayo. Kala ko hindi ka magpapakita sa burol ni Rosel Leroy, nakikiramay ako, Leroy. At saka pumunta ako dito para magpaalam. Sa Marikina na kami titira ni Karina kasama ang tiyahin namin. Pero bago ako umalis, gusto ko sanang hingin pa rin ang kapatawaran mo. Leroy, patawarin mo na ako. Napatawad na kita, Harriet. Salamat. Maraming salamat kasi naging parte ka ng buhay ko. Kailangan kong kalimutan ang naging kaugnayan natin sa isa't isa. Harriet, Wala man ako sa tabi mo. Palagi mong tatandaan na malalampasan mo rin yung mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Basta, palagi ka lang magdarasal sa Diyos. Isasama din kita sa mga dasal ko. Harriet. O paano, Leroy? Kailangan ko nang umalis. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo pagkatapos nito. Basta, Leroy, handa ko nang tanggapin na hanggang dito na lang tayo. Paalam. Sa labis na hirap na dinanas mo, Harriet, ang kaligayahan ay nakikita sa lugar na hindi mo sukat akalain. Sa bagong lugar na pupuntahan mo sa Marikina, baka naroroon lang ang taong mamahalin mo at magmamahal din sa iyo. Narito po ang ating nakasama sa paglikha ng kasaysayang ito. Ang ating mahuhusay na talent sa daigdig ng boses, si Steve de la Cruz.
Binosesan si Leroy. Si Ann P. Binosesan si Harriet. Eunice Dalisay. Binosesan si Rosel. Hindi mabubuo ang produksyon kung wala ang writer na si Chris Senga, ang direktor na si Lucy Quinto, ang inyo pong lingkod, ang ating technician si Federico Fabian, ang naglapat ng ating live, music, editor at mixer na sina Lay at Kay Padlang, coordinator na si Christy Interno, at ang project manager na si Action Man. Sila po ang pinagsama-samang mga talino upang makabuo tayo ng isang magandang produksyon. Hanggang sa susunod po, mga minamahal kong tagapakinig. Pansamantala ay magpapaalam muna ako sa inyo. Promise po, maghahanda ako ng isa pang natatanging kasaysayan dito sa Dula ng Buhay. Ito pa rin po ako, ang inyong Tita Lucy.